Sa paglabas ng Chapter 97 spoilers, maraming noindang dahil sa isang matinding digmaan sa kalangitan. Kaunti pa lamang ang nalalaman sa backstory ni Odin, ngunit malinaw na ang tagisan ng kapangyarihan sa pagitan ng magkabilang panig ay sapat upang guluhin ang mismong kalangitan. Ang malaking tanong, sino nga ba ang nagwagi sa laban? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Chapter 97 spoilers. Sa simula ng spoiler, napansin agad ni Nostradamus na unti-unting umiingay at natatarante si Gaul. Dahil dito, mabilis na kumilos si Nostradamus, isinalpak niya ang isang candy sa bunganga ni Gaul upang pakalmayan ang pinakabatang Valkyrie. Ang hakbang na ito ay naging epektibo, at nagresulta sa pagkalma ni Gaul. Kasunod nito, nagkaroon ng maikling pag-uusap sina Gaul, Nostradamus, at Siegfried. Tandaan na hindi pa ito kumpirmado, ngunit may balitang pinayagan umano ni Odin si Nostradamus na gamutin ang mga pinsala ni Siegfried. Kung ito'y totoo, ito ang magpapaliwanag kung bakit tila walang pasubaling nakapasok si Nostradamus dala ang kanyang kariton na may nakasulat na medisina. Kasama sa spoilers ang backstory ni Odin na malamang ikukwento ni Siegfried kay Gaul. Sinasabing sa simula pa lamang, mayroon ng dalawang panig ng mga makapangyarihang primordial sa kalangitan na hindi magkasundo. Isa sa mga panig ay binubuo ni Ymir, Satan, Chaos, at Odin. Sa kabuuan, 88 primordial beings ang umiiral sa panahong iyon. Gayunpaman, sumiklab ang sigalot ng umusbong ang mga Diyos. Dahil dito, ninais ni Ymir, Satan, Chaos, at Odin na puksain ang lahat ng Diyos, dahil ang layunin ng apat ay sila lamang ang maghahari bilang mga primordial beings. Hindi lahat ng primordial beings ay sumang-ayon sa plano ng apat. Ang iba ay pumalag at pumanig sa mga Diyos, na naging sanhi ng pagkakahati sa dalawang panig. Ang hidwaang ito ang nagresulta sa isang malawakang digmaan sa kalangitan. Sa digmaang ito, nakipagtuos ang mga primordial beings na sumuporta sa mga Diyos at ang mga Diyos mismo laban kina Ymir, Satan, Chaos, at Odin. Kabilang sa digmaan ang pangunahing papel ni Izanagi, ama ni Susanoo. Ayon sa mga panel, mukhang malaking bahagi ng tagumpay ng kanilang panig ay ang diskarte ni Izanagi. Hindi kayang tapatan ni Izanagi at ng kanilang grupo ang napakalakas na puwersa ng apat na primordial pillars. Bilang tugon, nag-isip sila ng alternatibong solusyon, ay silang mga ito sa halip na talunin ng direkta. Ang resulta ng kanilang plano ay ang pagkakalikha ng 4 treasures of calamity. Sa madaling salita, ang apat na primordial pillars ay naging mga sinumpang makapangyarihang divine weapons. Ang tanong ng karamihan, sino ang tunay na nagsagawa ng pagsil sa apat? Ang sagot, batay sa mga panel, ay si Izanagi, na ginamit ang pinagsama-samang kapangyarihan ng natitirang primordial beings at mga Diyos. Sa eksena, makikitang nakataas ang kanilang mga kamay bilang indikasyon ng pagbibigay ng lakas kay Izanagi. Dahil dito, napangunahan niya ang seremonya ng pagsil upang pigilan ang destruktibong kapangyarihan ni Ymir, Satan, Chaos, at Odin. Ang apat na ito ay naging isinumpang cursed divine sacred weapons. Sinasabing ang sinumang makakayanan ang paggamit ng sinumpang mga armas ay magmamana rin ng kapangyarihan ng nasil na primordial na armas na iyon. Makalipas ang mahabang panahon, isang hindi kilalang Diyos ang natagpuan nating pinagpapawisan habang binabasa ang mga nilalaman ng isang mahiwagang libro. Hindi nagtagal, batay sa kanyang mga nabasa, tila tinungo niya ang isang lugar na malinaw na inilarawan sa aklat. Sa lugar na iyon, natagpuan niya ang isang sinumpang espada. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat, hindi niya inaasahan ang kanyang natagpuan. Ngunit tingnan ninyong mabuti ang kanyang mga mata, may mahalagang bagay na mangyayari dito. Sa susunod na tagpo, sinubukan niyang bunutin ang sinumpang espada. Gayunpaman, hindi ito naging madali. Nang sa wakas ay mabunot niya ito, bigla na lamang makikita na duguan ang isa niyang mata, habang ang isa naman ay nangangitim at tila nagpapakita ng kawangis na pagkakakilanlan sa primordial na si Odin. Sa madaling paliwanag, ang espada mismo ang sumanib sa katawan ng hindi kilalang Diyos, dahilan upang siya'y makontrol nito. Tiyak na marami sa inyo ang nagtatanong ngayon, kung sa backstory ay ipinakita si Odin bilang isang primordial na nilalang, bakit siya ipinakilala bilang isang god lamang sa Record of Ragnarok? Huwag mag-alala, narito ang paliwanag. Sa simula ng lahat ng revelasyon, tunay ngang may umiiral na Odin bilang isang primordial. Subalit, siya'y nasil sa loob ng isang sinumpang espada. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang espada ay natagpuan ng isang hindi kilalang Diyos.
Nang mabunot ito ng nasabing Diyos, ang espiritu ng primordial na Odin ay sumanib sa kanyang katawan. Kaya't mula sa malinaw na perspektibo, dalawang Odin ang umiiral, ang orihinal na primordial na nasil sa espada, at ang bagong Odin na nagbabalik sa pamamagitan ng pagsanib sa katawan ng isang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa kasalukuyang panahon, si Odin ay kilala lamang bilang isang god, hindi bilang isang primordial. Gayunpaman, may plano si Odin na alisin ang mga seal upang mabawi ang kanyang orihinal na katawan. Kasama sa mga seal na ito ang iba pang primordial na sina Ymir, Chaos, at Satan. Mula pa lamang dito, mabigat na ang mga revelasyon, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwentuhan natin. Ang lahat ng ito ay konektado kay Siegfried. Ayon sa mga ulat, si Siegfried ay ikinulong sa Tartarus at patuloy na pinahirapan dahil sa akusasyon na ninakaw niya ang sinumpang espada ni Odin. Nananatili ang tanong, paano nga kaya nalaman ni Siegfried ang mga sensitibong impormasyong ito? Posible kayang, sa paggamit niya ng espada, nakita niya ang nakaraan ng primordial na si Odin. At malamang sa malamang, pinapaamin siya kung saan niya itinago ang sinumpang espada. Sa kasalukuyang paglalahad ng detalyadong impormasyon, si Siegfried lamang ang tanging nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ng primordial na si Odin. Dahil dito, nagiging pangunahing dahilan ito upang mas lalo pang higpitin ang pagkakakulong kay Siegfried. Sisiguraduhin hindi siya makakalabas upang walang sino man ang makaalam na lihim na gumagalaw na si Odin ng palihim. Ang layunin ni Odin ay alisin ang kanyang katawan mula sa pagkakasil sa espada, kasama ang tatlo pang makapangyarihang primordial na nakasil rin. Ang paksang ito ay tatalakayin ko sa mga susunod na content kaya't abangan ninyo ito. Samantala, tumungo naman tayo sa usapin kung bakit si Simoheha ang napili ni Brunhilde para sa round 11 ng labanan. Ano nga ba ang maaring naging dahilan sa likod ng desisyong ito? Unahin natin ang pagsusuri sa estado ng natitirang mga mandirigma ng sangkatauhan. Una, si Nostradamus. Hindi siya maaring mapili dahil kasalukuyan siyang nasa Tartarus, ang pinakamahigpit na bilangguan sa kalangitan. Dahil dito, kahit gusto man siyang piliin ni Brunhilde, hindi ito posible. Sunod naman si Sakete Kintopi. Maaaring hindi rin siya mapili dahil, ayon sa teorya natin, nasa Tartarus din siya sa kasalukuyan kasama si Buddha. Posible rin na sila ang mga nilalang na nararamdaman ni Nostradamus na nagmamanman sa loob ng kulungan. Dahil dito, dalawa na lamang ang natitirang opsyon para kay Brunhilde, sina Rasputin at Simoheha. At sa dalawa, si Simoheha, kilala bilang White Death, ang kanyang napili upang humarap kay Loki, ang God of Mischief, sa round 11. Isang napakagandang bakbakan ang naghihintay para sa mga taga-subaybay, ang mapanlinlang na Diyos laban sa pinakamabangis na sniper ng kasaysayan ng tao. Ngunit may isa pang malaking tanong na nananatili, ang napagkasunduan sa mga naunang usapan ay si Anubis ang lalaban para sa round 11. Kaya't paano nga ba napapayag muli si Anubis na isuko ang kanyang laban kay Simoheha? Ito ang palaisipang susubaybayan natin sa paglabas ng English translation ng chapter 77. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Sa ilalim ng apoy, ito'y magsisimula. Ang hihip ng hangin, dalay pag-asa. Kasama ang mga Valkyrie,